Okay mga kapatid, sa balitang ito na ating panonoorin, no, question ni Senator Erwin Tulfo ang DFA tungkol sa pagsunod sa One China policy. No? Sabing gano'n, nagpapabuli. Question ni Senator Erwin Tulfo si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay ng patuloy na pagkilala ng Pilipinas sa One China policy. Alamin natin ang buong detalye mga tol. No, dito sa News 5 Everywhere, panoorin natin 'to at bigyan natin 'to ng reaction video. No? Tama nga ba mga kapatid na dapat nating kilalanin o sumunod dito sa One China policy sa kabila ng mga pangaharas at pambubulas sa atin itong bansang China, no? Comment kayo sa ibaba mga tol, no? Bago natin to simulan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Parang we have to respect the One China policy. Tama po. Ano, Tulfo sa DFA. We are allowing. Bakit natin pinapayagan mga tol, no? Pinapayagan ba natin ang ating mga sarili na mabuli tayo ng China? At sumusunod tayo sa gusto nila. Alright. The problem now is, paano naman tayo? Paano naman po si Eddie? Tinatrato na parang langgam at kayang-kayang apak-apakan lang po tayo. There is no more respect, ika nga. While we respect what they want, while we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, but what about our position? As neighbors, na they can just trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs. Pero alam nyo kasi mga tol, nauunawaan ko to si Senator Tulfo sa kanyang sinasabi. Pero hindi naman porket na hindi tayo nirerespeto ng China, ganun na rin ang gagawin natin sa kanila, doon sa kanilang polisiya. Kasi mga tol, lalong gugulo yun . Hindi na natin hawak ang kaisipan, ang desisyon at ang pagpapalakad ng China o sa ano man ang gusto nilang gawin. Diba? Pero ang ibig bang sabihin dito, ito tanong lang naman ang ibig bang sabihin ni Senator Erwin Tulfo na dahil sa hindi tayo nirerespeto ng China sa ating karapatan, sa ating iginigiit na soberanya dito sa West Philippine Sea, wag na rin nating respetuhin yung kanilang One China policy. Kumbaga, buwisitin na rin natin sila. Total, binibuisit na rin naman nila tayo, no? Sabayan na natin sila, no? Tulad ng halimbawa na lamang mga kapatid, no? Hindi ka nirerespeto ng kaibigan mo, di wag mo rin siyang respetuhin, di ba? Kumbaga sabayan mo siya, parang gano'n ang lumalabas mga tol. Pero yun nga ba ay gumagana dito? Kasi halimbawa ngayon, hindi natin nirerespeto natin yung One China policy. Pero hindi naman nila tayo nirerespeto. So para saan pa nating irespeto sila? Hindi rin naman nila tayo igagalang. So ang ibig bang sabihin huwag na rin natin silang igalang. Diba? Pagsabayan na tayo sa kanila. Parang ganon, diba? Sa tingin nyo, gagana kaya yung ganon, no? Anyway, mga tol, tuloy natin to. Siguro, Madam Chair, sa akin lang po I mean, this does not reflect the opinion of the committee. Rather, it's a personal opinion. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this One China policy. Because of the fact na hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You understand where I'm coming from, Madam Secretary? Ako nga, naiintindihan ko na siya. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. But what about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. They can come in and out and wala tayong say. To the point that our personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. Pero gumagana yan mga tol sa kahit na halimbawa dito sa Pilipinas, yung punto dito ni Senator Erwin Tulfo, mga tol, kung sino makapangyarihan, no, siya talaga yung magde-demand ng paggalang. Kung ikaw mahina ka, mahirap ka, wala kang karapatan mag-demand. Mga tol, isipin nyo na lang mga kapatid dito sa Pilipinas. Di ba?
Isang simpleng mamamayan, isang mahirap na mamamayan, 'di ba? Nagkaroon ng pagkakamali, siguro dala ng kahirapan, desperado na talaga. Nanguha ng 1 kilong bigas o nanguha ng delata. Kukulong 'yan mga tol. Kulong 'yan. Wala kang karapatan, 'di ba? Pero kapag ang isang makapangyarihang tao nagnakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon mga tol, ang daming karapatan nun mga tol. Ang daming privilege, ang daming cheche boreche mga tol. 'Di ba? Kapag ka mga ordinaryong tao nagkakamali, kitang-kita mo yung mukha nila sa camera eh. Pero kapag ka mayayaman mga tol, naka-blurred. 'Di ba? Nakakapag-demand sila ng ganun. So ganun din mga tol eh. Pwede ba nang sabihin ng mga sabihin ng mga mahihirap, total nila nakawan nyo naman kami. 'Di ba? Bakit namin kayo irerespeto? Hindi nyo naman kami nirerespeto. Ninanakawan nyo nga ang kaban ng bayan eh. 'Di ba? Etong mga panahon na tag-ulan, laging bumabaha rito sa lugar namin. Paano ninanakaw ninyo yung mga pondo ng inilalaan mismo para gamutin ang problema ng bansa? Ibig sabihin, hindi nyo kami nirerespeto eh. Bakit namin kayo rerespetuhin? Pwede ba yun? Magagalit yung mga makakapangyarihan. So ganun din dito mga tol eh. Ang tingin ng China sa atin, hindi nila tayo ka-level. 'Di ba? Kapag tayo mga tol ay ganyan din ang ginagawa. Well, eto ulitin ko, nauunawaan ko kung saan nagmumula rito si Senator Elwin Tulfo. Out of frustration eh. Dahil nga paulit-ulit na lang kasi tayo ginaganito ng China eh. Well, gets ko siya at tama rin naman talaga. Bakit habang nirerespeto natin itong one China policy na to, hindi naman nila tayo nirerespeto. But then again, tulad nga nung binigay kong example kanina, hindi rin kasi nagwo-work yun eh. Kung sino yung makapangyarihan, talagang sila yung nagde-demand, at kung sino yung mga mahihina at kung sino yung mga tipong ang tingin nila parang basura ka lang, wala kang karapatan mag-demand sa kanila. Tulad natin mga tol, gaano ba tayo kalakas at gaano ba tayo kalaki sa paningin ng China? Kung anong liit ng mga mata nila mga tol, ganun din kalit ang tingin nila sa atin. Biruin mo, 'di ba? Hindi nga nila nirerespeto international law eh. Kahit na meron ng arbitral ruling, baliwala sa kanila yun eh. Bakit? Sino ba kayo? Pilipinas, 'di ba? Pero mo nitong nakaraan lang ang Batanes inaangkin na rin nila. Part daw yun ng kanilang teritoryo. Nung nakaraan Palawan. Lahat na lang eh. 'Di ba? Lahat na lang mga tol eh. Ay naku po, tuloy natin. I mean, I don't know. I don't know, but on my opinion, Madam Secretary, we really have to think of this position. I mean, yes, the United States is observing this one China policy. Hindi naman sila po binubuli. Tayo po nabubuli. And come to think of it, that's our neighbor. So we respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. So I want to hear your opinion on this, Madam Secretary. So ano ba ang gustong marinig kaya rito ni Senator Erwin Tulfo? Sige po, since today, we're not going to respect one China policy anymore. Mga ganun ba? Anyway mga kapatid, kung ikaw ang tatanungin, syempre kailangan ko rin makuha ang inyong opinion. Kasi ako, ang opinion ko, tama rin naman yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Habang tayo yung rumerespeto sa one China policy, sila naman ay hindi naman nirerespeto ang ating claim. Ang ating bansa, hindi nila nirerespeto. So, para saan pang irespeto natin sila? Pero again, mga tol, ganun talaga eh. Mas makapangyarihan sila eh. Mas malaking bansa sila, mas malaki influence nila eh. Kaya nilang gawin yun, mga tol. Diba? Kumbaga nga sa isang ordinaryong bansa, kung sino yung ma-impluwensya, kung sino yung makapangyarihan, sila yung nagkakaroon lagi ng pribilehiyo eh. Sila yung nagkakaroon lagi ng karapatan eh. Kahit na yung ordinaryong mamamayan, mga tol, may karapatan din yan pero hindi niya makuha. Karapatan na magkaroon ng maayos na buhay, karapatan ng bawat isa sa atin yan. Pero tignan mo mga tol, ninanakawan tayo. Diba? Pero kapag ikaw, out of desperation mga tol, nakagawa ka ng masama, kahit magnakaw ka lang ng isang prutas, magkalaman lang ang tiyan mo mga tol, baka magulpi ka pa ng taong bayan eh. Diba? Kukulong ka eh. Naalala ko dati, merong nabalita mga tol, isang matanda nagnakaw ng mangga sa puno. Sa niya, di ba? Pinakulong siya, mga tol, nakulong siya. Nagnakaw lang siya ng mangga, prutas. Siguro gutom na siya eh.
tawag na ng sikmura yun eh. Nangunguha na lang siya ng pagkain eh. Nakulong siya, kawawa naman. Pero, yung mga, alam mo na kung sino-sino man dyan, wala naman tayong babanggiting pangalan mga tol. Diba? Sobrang laking halaga ang kanilang ninanakaw sa ating lahat. Pero tingnan mo naman, napakarami nilang karapatan. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa doon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.